Ate, ate palimos naman po ng pagkain kahit konti lang po. Hay nako, lumayas ka nga rito. Ang baho-baho mo. Mamalasin ang karinderya ko sa'yo eh. Sa iba ka nilang humingi ng pagkain. Ate sige na po kahit konti lang. Maawa naman po kayo sa akin. Kahapon pa po kasi ako hindi kumakain eh. Wala akong pakialam sa'yo. Basta't lumayas ka sa tapat ng karinderya ko. Hindi ka ba nahihiya? Ang laki-laki mo na. Namamalimos ka pa rin. At saka maligo ka nga. Nakakasuka talaga ang amoy mo. Tsaka ang sugat mo sa braso. Gamutin mo. Dahil hinahabol na ng mga langaw. Ang dugyot-dugyot mong tignan. Nakakadiri ka. Alis, alis. Sige na, umalis ka dito. Aray ko naman te. Huwag niyo naman po akong itulak. Hindi ka na nga nagbigay ng pagkain eh, mananakit ka pa. Masasaktan ka talaga kung hindi ka aalis sa tapat ng karinderya ko. Isa pa, wala akong ibibigay na pagkain sa'yo. Grabe ka. Damot-damot mo naman. Malugi sana ang karinderya mo. Tsaka hindi pa man ako dumarating dito, marami na talagang langaw ang umaaligid dito sa karinderya mo eh. Baka nga ang totoo niyan eh. Di naman talaga ako nilalangaw dito eh. Kundi ang ugali mo mismo. Anak na nga. Hoy, ikaw! Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan ha. Dayo ka lang dito. Hindi ko nga alam kung saan ka nang galing eh. Isa pa, hindi ako nagbibigay sa mga taong kagaya mo na kaya namang buhayin ang sarili pero mas gusto pang mamalimos kesa magbanat ng buto. Grabe ka. Gaano ba kahirap magbigay ng pagkain sa taong nagugutom? Maganda ka nga. Ngunit masahol pa sa basura ang ugali mo. Anong sabi mo? Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko? Sandali lang. Ikukuha kita ng kumukulong tubig at isasaboy ko sa pagmumukha mo. Total, ayaw mo namang umalis eh. Nang pumasok ang magandang dalaga, sa loob ng karinderya nito ay lumayo ako. Tsak na hindi ito nagbibiro sa banta nito. Dahil sa kakaatras ko, nasagi ko ang drama na puno ng mga basura. Kumalat talaga ang mga yon sa lupa at tumambad sa paningin ko ang mga tinapay na pwede pa namang kainin. Kinuha ko yun at mabilis na pinagpagan. Akmang isusubo ko ito nang tumama naman sa likod ko ang isang malakas na sipa. Hoy, ikaw! Ang kapal ng pagbumuka mo, guluhin ang babaeng pakakasalan ko ah. Nakita ko ang ginawa mo kanina ha. Gusto bang basagin ko na suntok ang pagbumuka mo, ha? Teka. Pwede bang kainin ko muna tong tinapay? Gutom na talaga kasi ako eh. Ha? Anong sabi mo? Pinagloloko mo ba ako, ha? Hindi ka ba natatakot sa akin? Pasensya na talaga, Brad, ha? Tsaka hindi ako natatakot sa'yo. Mas takot kasi ako mamatay ng dilat ang mga mata dahil sa gutom eh. Dahil hindi nagustuhan ng binatang maangas ang sinabi ko, lumipad kagad ang kamao nito sa mukha ko. Mabuti na lang, nakaiwas ako at tumama ang suntok niya sa hangin. Dahil doon, sumubsob siya sa drama at kasama niya itong gumulong sa lupa. Oh, teka Brad, wala naman tubig dyan eh. Huwag kang lumangoy dyan. Hayop ka! Babasagin ko talaga ang pagbumuka mo! Tumayo ang lalaki at muli niya akong inatake ng suntok. Subalit mabilis akong nakailag, dahilan upang muli itong gumulong sa lupa. Maya-maya pa, lumabas ang magandang babae na may dalang kaldero at nakita nito ang nangyari sa binatang maangas. Dahil sa labis na hiya, mabilis itong bumangon at nagkunwaring hindi nasaktan kahit dumudugo pa ang sugat nito sa kanyang siko. Riden, ano ginagawa mo dyan? Tinuturuan ko ng leksyon ng taong nanggugulo sa'yo. O teka. Mukha yatang ikaw ang tinuruan ko ng leksyon eh. Hindi nga lang sa suntok, kundi sa paglangoy sa walang tubig. Tumigil ka na! Pikang-pika na ako sa'yo ah! O bakit? Ayaw bang malaman niya
kung gaano ka kagaling lumangoy nang walang tubig. Bilang na bilang ko nga sa mga daliri ko ang gulong mo sa lupa kanina eh. Tsaka, ganito ba talaga kayo magtrato ng pulubi dito sa lugar nyo, ha? Hayop ka! Tumigil ka na! Ang dami mong daldal! Kung ayaw paduguin ko ang bibig mo, huwag ka na magsalita! Imbis na magsalita, ngumisi ako ng nakakaloko. Sabay kagat sa tinapay na hawak ko. O sige, aalis na ako ha. Salamat dito sa tinapay. Huwag kang umalis! Hindi pa ako tapos sa'yo! Bumalik ka rito! Hindi ko na pinansin ang pagmumura ng lalaki sa akin. Sa halip, umalis na ako sa lugar na yon. Bago pa man, magtawag kami ng atensyon sa ibang mga tao. Pagsapit ko naman sa tapat ng simbahan, sumakit ang braso ko at pinagmasdan kong mabuti ang sugat na hindi naghihilom. Habang tumatagal, palaki ito ng palaki. Sa tuwing sumasakit ito, naaalala ko ang nakaraan ko na mas nagpapatindi sa galit ko. Narito na kaya sa lugar na ito ang lunas sa sugat ko na matagal ko nang hinahanap. Maya-maya pa, naupo ako sa bangko sa tapat ng puno at dinukot ko sa bulsa ko ang kulay itim na bato na hugis bilog. Saka ko ito mahigpit na hinawakan. Ate, kuya, palimos po kahit konting barya lang. Pambili lang po ng pagkain. Nagugutom na po talaga ako eh. Palimos po, ate, kuya. Habang hawak ko ang kulay itim na bato, ay patuloy ako sa paghingi ng konting barya sa lahat ng mga taong lumalabas at pumapasok sa kapilya. Ngunit sa kasamaang palad, kahit isa sa kanila ay wala man lang pumansin sa akin. Sa halip, iniiwasan nila ako dahil sa aking malaking sugat sa braso. Ang iba naman ay nandidiri sa itsura ko. Grabe naman yan. Kahit dito sa simbahan, wala man lang nagbibigay sa akin kahit konting pagkain. Ibang-iba ang ugali ng mga tao rito kumpara sa lugar na pinanggalingan ko ha. Samantalang dun, kahit bata, nagbibigay sa akin. Malungkot kong ibinalik sa bulsa ko ang kulay itim na bato. Kapag kasi hawak ko ito, nababawasan ang nararamdaman kong sakit sa braso. Kahit minsan, napapagod na rin ako sa sitwasyon ko. Ngunit habang nakatambay ako sa labas ng simbahan, narinig ko ang usapan ng mga kababaihan tungkol sa taong lihim na tumutulong sa mga taong naghihirap. Napakabuti raw nung taong yon dahil hindi raw naghihintay ng anumang kapalit. Ni ayaw nga raw magpakilala. Samantala, pagkalipas ng ilang oras na pananatili ko roon, wala talagang pumansin sa akin para magbigay man lang ng kahit konting tulong. Kaya naman, napagpasyahan ko na lang na umuwi. Pero hindi pa man ako nakakaalis sa upuan, bumuhos na sa katawan ko ang isang timbang tubig na may kasamang sabon at narinig ko ang tawanan ng mga taong nasa likuran ko. Tumayo ako at hinarap ko sila. Oh, hayan ha. Binuhusan na kita ng tubig na may sabon. Ang sabi kasi sa akin ni Lire, mabaho ka raw. Kaya yan, pinaliguan na kita. Ikaw naman oo. Bakit mo naman ginawa ito sa akin? Gumanti lang ako sa'yo sa ginawa mong pagpapahiya sa akin sa harap ni Lira. Yun na yata ang pinakamatinding pagpapahiyang nangyari sa buong buhay ko. Pambirang yan oh. Marunong din palang maya ang unggoy na katulad mo. Biruin mo ang laki ng katawan mo. Pinatulan mo ang kagaya ko. Napikon ka kanina, di ba? Kaya ka gumaganti ngayon at nagsama ka pa ng 2 ugok. Anong sabi mo? Kulang pa ba ang sabon na ibinuhos ko sa'yo, ha? Oo, kulang na kulang to. Kulang ng Sunrox. Tuluyang napikon ang lalaki sa pangaasar ko at ang timba na hawak nito
ay agad niyang ipinalo sa akin. Mabuti na lang at mabilis akong nakailag. Saka ako gumanti ng malakas na sipa na tumama naman sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa dahilan upang pagtinginan kami ng mga taong naroroon. Ang dalawang lalaki namang kasama nito, umatake rin ng suntok sa akin. Subalit hindi rin sila umubra at nagawa ko rin sila na pabagsakin. Paano ba yan? 3 na kayong lumalangoy ng walang tubig. Pero huwag kayong mag-alala. Marami naman kayong tagahanga oh. Tignan nyo. Kumaway naman kayo sa mga pants nyo. Ipakita nyo sa lahat ang kahinaan nyo. Mabilis na bumangon ang lalaki na nakilala ko sa pangalang Riden. Sinubukan niya ulit akong atakihin ng suntok. Ngunit iniwasan ko lang ang kamao niya habang pasipol-sipol ako at nakangisi. Anak ng... Ano? Kaya pa ba? Puro sa hangin lang tumatama ang suntok mo eh. Tsaka, tignan mo nga mukha mo. Ang pula-pula na. Para bang hinog na kamatis. Hayop ka! Babasagin ko talaga ang pagmumukha mo! Ginagawa yan. Hindi sinasabi. Talagang inuubos mo ang pasensya ko ha. Etong sa'yo! Reden! Ano bang kaguluhan yan? Hindi na ituloy ni Reden ang pagsuntok niya sa mukha ko dahil may taong sumigaw mula sa likuran ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang matandang lalaki na mahaba ang buhok. Dahil sa takot ay kumaripas ng takbo papalayo si Reden at ang mga kasama nito. Saka ko lang naramdaman ang pagsakit ng sugat ko sa braso dahil sa tubig na pumatak dito. Ngunit hindi ako nagpahalata sa matandang papalapit sa akin. Sa halip, itinago ko ang braso ko sa aking likuran. Iyo, ayos ka lang ba? Nako, basang-basa ng tubig ang damit mo. Kagagawan ba ito ng apo kong si Reden? Hindi po. Kanina pa po talaga basa ng tubig ang damit ko. Huwag mo nang pagtakpan ng apo ko. Alam kong ginugulo ka niya kanina. Nasaktan ka ba? Hindi naman po ako nasaktan. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Ayos lang po talaga ako, Tatang. Ay, nako. Pasensya ka na sa ginawa ng apo ko sa'yo, ha? Barumbado talaga yun eh. Abay, teka, sandali lang. Para bang ngayon lang kita nakita rito, ha? Taga saan ka ba? Tatang, sa Karatig Baryo lang po ako nakatira. Dayo lang po ako dito sa lugar nyo. Aba, paano ka nakarating dito? At sino ang pinuntahan mo sa lugar na ito? Ang totoo po niyan, Tatang, wala po akong pinuntahan dito. Pulubi lang po ako at namamalimos po ng pagkain. Ganun ba? Ang mabuti pa kaya sa'yo na lang itong binili kong mga puto. Tamang-tama ito sa'yo at mainit-init pa. Kainin mo na. Naku, wag na po, salamat na lang po. Pasalubong niyo po yan para sa mga apo niyo eh. Sige na, kunin mo na to, huwag ka nang mahiya. Makabawi man lang ako sa ginawa ng apo ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. May natitira pa naman akong puto rito na para sa apo ko. Ganon? Sige ho. Maraming salamat po rito, Tatang. Walang anuman. O sige, maiwan na kita rito ha. Kailangan ko nang umalis. Nang umalis ang matandang lalaki, saka ko lang naramdaman ang matinding kirot mula sa sugat ko na hindi nagtagal ay unti-unti ring kumalma. 2 oras pa akong tumambay sa lugar na yon at nang magutom ako ay saka ko kinain ang mga puto. Maya-maya pa ay nagpasya na akong maglakad pa uwi sa bahay. Mag-aagaw dilim at liwanag ng mga oras na yon at natuyo na rin ang damit ko sa katawan. Nakatira ko sa malawak na kakahuyang matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Gawa ang bahay ko, Sir Blair, sa pinagtagpi-tagping mga kahoy na ako lang din ang bumuo.
Habang tinatahak ko ang mabatong kalsada, napadaan ako sa tapat ng malawak na bakuran ng isang mansyon. Sa tuwing nakikita ko ito, ay hindi ko maiwasang hindi malungkot dahil naaalala ko ang nakaraan ko noong buo pa ang pamilya ko. Ang swerte naman ng mga taong nakatira sa mansyon na yun. Sagana sa mga pananim na prutas, maraming bulaklak at tahimik ang paligid. Pangarap namin to dati ni nanay at tatay. Kung buhay lang sana ang mga magulang ko at kapatid ko. Mas masaya sanang tumira sa bahay na kahit hindi malaki, basta't buo lang ang pamilya. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa nakarating ako sa gitna ng kakawyan. Ngunit natigilan ako sa paghakbang nang bigla kong nakarinig ng malakas na ungol mula sa halaman. Tulong! Tulungan niyo ako! Teka, boses ng tao yan ah. Sinundan ko ang pinagmumulan ng ungol habang ang boses ay pahina ng pahina. Rinig na rinig ko ang malalim na hininga ng lalaking humihingi ng tulong. Dinukot ko ulit sa bulsa ko ang kulay itim na bato. Sa kadahan-dahan akong humakbang papalapit sa kinaroroonan ng lalaki. Dumampot din ako ng bato, saka ko marahang binulungan ng orasyong natutunan ko sa aking lolo. Maya-maya pa ay wala na akong narinig na ingay. Ngunit sigurado kong narinig ko yun sa likod ng mga halaman. Hinawi ko ang mga ito. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang tumambad sa paningin ko ang isang lalaking walang saplot. Sugatan at naliligo ito sa sarili niyang dugo, ngunit humihinga pa. Dahil dito, mabilis kong isinilid sa bulsa ko ang kulay itim na bato, saka ko mabilis na nilapitan ang lalaki. Manong! Manong, gising! Manong! Ano po nangyari sa inyo? Manong! Diyos ko, wala siyang malay ah. Paano ko kaya siya matutulungan? Manong! Manong, gumising po kayo! Manong, gising po! Nang wala akong marinig na tugon mula sa lalaki, nagpalinga-linga ako sa paligid, ngunit wala naman akong napansing kakaiba sa lugar na yon. Nako, paano na to? Tsaka bakit wala man lang siya suot na damit? Imposible namang ginahasa siya rito. Aba, wala naman lalaking ginagahasa. Diyos ko, ano ba to? Ano nang gagawin ko? Manong! 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 Manong, gumising po kayo! Habang kinakalog ko ang katawan ng lalaki, bumubulwak rin ang dugo niya mula sa nakabuka niyang mga sugat. Kaya naman, gumawa na lang ako ng paraan para madala siya sa bahay ko. Bumuo ako ng paragos na gawa sa mga sanga ng kahoy upang madali ko siyang mahila pa uwi. Kaya nang makarating ako sa muntikong dampa, kulang na lang na sumayad ang dila ko sa lupa sa sobrang hingal at pagod. Ay, sa wakas nakarating din tayo. Teka, kailangan ko munang humanap ng malapad na dahon na itatakip sa katawan nyo. Ay nako, nakakakabato. Paano ba to? Bahala na nga. Taranta akong tumakbo palabas ng bahay at naghanap ng malapad na dahon sa paligid. Mabuti na lang at may nakita akong mga dahon ng biga o gabi. Mabilis ko tong nilapitan at pinutol. Nang makakuha ko ng sapat na mga dahon, mabilis din akong bumalik sa kubo. Pagdating ko ay agad kong tinakluban ang masailang bahagi ng kanyang katawan. Pasensya na po kayo, Manong ha. Dahon lang po ang ipapagamit ko sa inyong pantaklob sa katawan nyo. 2 pares lang po kasi ng damit ang meron ako eh. Nang sandaling yon, para akong siraulo na kinakausap ang walang malay na lalaki upang mabawasan ang nararamdaman kong pag-aalala. Kaya lang, bigla akong nakaramdam ng sakit nang kinagat ng langgam ang kamay ko. Huli na,
nang mapagtanto ko na ang dahong ginamit ko sa kanya ay marami palang kulay pulang langgam. Kung hindi pa ako kinagat ng isa ay hindi ko malalaman. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Taranta kong pinispisan ang katawan niya at inalis ang mga langgam na nakakagat sa hita niya. Naku, pasensya na, dami langgam. Pasensya na, Manong. Hindi ko po napansing maraming langgam mga madao na to eh. Naku, paano ba to? Tagtad na kayo ng pantal sa katawan nyo. Pero sa ngayon, kailangan ko po munang gamutin ang mga sugat nyo upang maampat ang pagdurugo. Basta, Manong, huwag kayong mamamatay ah. Mabilis akong kumilos para maghanap ng halamang damo na nakadikit sa mga puno. Yun ang ginagamit kong pampigil sa pagdurugo ng sugat. Nang makahanap ako ng ilang piraso ng daon, mabilis ko tong dinikdik gamit ang bato. Saka ko ito binulungan ng orasyon. Mabuti na lang at malapit ako sa ilog. Kumuha rin ako ng konting tubig. Kaya lang, bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng bato mula sa bulsa ko. Dahan-dahan akong tumayo at pinakiramdaman kong mabuti ang paligid. Alam kong nariyan ka lang at nakatingin sa akin. Binabalaan kita. Kung ayaw mo mamatay na maaga, umalis ka sa lugar na to. Ngunit hindi umalis ang nilalang dahil ramdam kong mainit pa rin ang bato sa bulsa ko. Kung hindi ako nagkakamali, aswang na tiktik ang nararamdaman kong presensya sa paligid ko. Maya-maya pa, dahan-dahan akong dumampot ng ilang pirasong bato. Saka ko ito binulungan ng malalim na orasyon. Talagang matigas ang ulo mo ah. Walang sisiyan. Basta, binalaan na kita. Pagkasabi ko ay mabilis kong binato ang madilim na bahagi ng kakawian at narinig ko ang malakas na angil mula roon. Maya-maya pa ay lumantad sa liwanag ang aswang na tiktik na may sugat sa noo. Kitang-kita ko ang mahaba niyang dila at hindi ako natakot sa kanya dahil sanay na akong makakita ng ganong uri ng nilalang. Kaya lang, siya ang mas natakot sa akin dahil tiyak na hindi niya inaasahan ang epekto ng bato sa katawan niya. Ha! Binigyan na kasi kita ng babala eh. Ngunit sadyang matigas ang ulo mo. Baka akala mo, marami na akong pinatay na kagaya mo. Kaya lang, hindi mo na malalaman yon dahil madadagdag ka na sa kanila. Pagkatapos kong sabihin yon, nilapitan ko ito at binulungan ko siya habang namimilipit ito sa labis na sakit. Gusto bang malaman ang epekto ng batong tumama sa'yo, ha? Katumbas nito ang bato balani o magnet. Lahat ng kakayahan ng katawan mo ay gagamitin mo upang patayin ang sarili mo. Tignan mo ang dila mo. Sinasakal ka nito, hindi ba? Tapos ang mga kuko mo, bubutasin nito ang tiyan mo. Huhugutin nito ang lamang loob mo at hindi mo makokontrol ang sarili mo. Hindi ako maaawa sa'yo dahil maraming sanggol na ang inalisan mo ng karapatang mabuhay at ilang buntis na rin ang winakwak mo ang tiyan. Tulad ng nangyayari sa'yo ngayon. Pinagmasdan ko ang tiktik habang pinapatay nito ang kanyang sariling katawan. Sa bisa ng taglay kong mutya ng buhay na bato, lahat ng mahahawakan kong bato na may orasyon ko ay magkakaroon ng epekto na magiging sanhi ng kamatayan ng mga aswang. Nagmula po ako sa lahi ng mga albularyong mananambal. Nahahanay ako sa pinakamataas na uri ng manggagamot na kayang magpagaling ng taong kinagat ng pinakamamandag na hayop at aswang gamit ang bato. Biyasa po ko sa panggagamot gamit ang herbal at mutyang nanggagaling sa kalikasan. Ginagabayan ako ng mataas na uri ng espiritu at engkanto na kung saan ibinabahagi ng mga ito ang mga lihim na aral na nabibilang sa aming hanay. Sa kasawiang palad, ako na lang ang natitira sa lahi namin. Ako na isang albularyo
na kayang magpagaling ng karamdaman ng iba. Ngunit sa sariling sakit ay hindi. Hindi lang ako isang palaboy, kundi isang manunugis ng mga aswang na naghahanap ng hustisya para sa pamilya ko. Ganyan ang sasapitin ng mga nilalang na magtatangka sa buhay ko. Ay teka, Diyos ko, may pasyente nga pala ako. Sa tulong ng mga pinagsama kong alitap-tap na isinilid ko sa boteng walang takip, nabigyan nito ng liwanag ang daan ko pabalik sa bahay at iniwan ang wala ng buhay na katawan ng tiktik. Agad kong nilapitan ang walang malay pa ring lalaki at nilinisan ko ang kanyang katawan. Dito ko nakita ang itsura ng kanyang mga sugat. Kalmot mula sa aswang? Sigurado akong ang tiktik kanina ang umatake sa'yo. Ano ba kasi ang ginagawa niyo sa lugar na to? Pinakiramdaman ko ang mutya ng batong buhay sa bulsa ko at wala naman akong nararamdamang pag-iinit, kaya walang mali sa pagkatao ng lalaking ito. Nang matapos ako sa ginagawa kong panggagamot sa mga sugat niya, saka ko lang naramdaman ang pagod at natulog ako sa tabi nito. Ngunit napabalikwas ako ng bangon nang magising ako mula sa masamang panaginip. Kasabay ng pagkirot ng sugat ko, muling bumalik sa alaala ko kung paano ako nagkaroon ng ganitong sugat. Iniharang ko ng braso ko sa aswang. Naaatake sana kay nanay. Ngunit nabigo kong protektahan siya. Namatay pa rin ang aking ina. Inubos ng mga halimaw na yun ang buong pamilya ko. Kaya isinusumpa ko. Nahahanapin ko ang pinuno nila at ipaparanas ko sa kanya ang sakit na naramdaman ng pamilya ko noon. Dala ng labis na galit, lumabas ako ng bahay at muli akong nagsanay sa pamamagitan ng bato na may bulong na orasyon. Upang masukat ang bilis ko, tinawag ko ang kaibigan kong usa na siyang nagsisilbing pamilya ko sa gubat na yon. Kaibigang usa, maglaro ulit tayo. Kaya mo pa ba? Lumapit sa akin ang usa at kinausap niya ako sa pamamagitan ng pagtitig niya sa mga mata ko. Yun ang isa sa kakayahan ko. Naiintindihan ko ang kilos ng mga hayop. Nalaman ko na meron daw siyang nakitang nilalang na kagaya ng aswang na pumatay sa aking pamilya. Bumakas sa mukha ko ang labis na galit. Ano ka mo? Saan mo nakita ang aswang na yun? Umiling-iling ang usa na ang ibig sabihin, huwag ko munang harapin ang nilalang na may malaking atraso sa akin. Ang sabi nito ay may bago raw na biktima ang aswang at nakita raw nito kung gaano kalupit ang nilalang na yon. Kailangan ko pa raw ng mas matinding pagsasanay at paghahanda. Kailan ba ako lalaban? Kapag mapatay na ako? Unti-unti nang kumakalat ang lason sa braso ko at matagal na akong pinahihirapan na lintik na sugat na to. Kung mamatay ako, isasama ko siya sa hukay ko. Nalungkot ang usa at mas lumapit siya sa akin. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ko. Saka lang nawala ang galit sa dibdib ko. Tama ang usa. Kailangan ko pa ng panahon. Pero sana, hindi pa huli ang lahat sa akin. Sana mahanap ko na ang lunas sa sugat ko. Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nagigising ang lalaking tinulungan ko. Hindi rin ako makaalis dahil hindi ko maiwan ang pasyente ko. Magaling na rin ang mga sugat nito at sawa na ako sa mga pagkaing bundok. Hinahanap na rin ng tiyan ko ang kanin. Ay nako, kailan ka ba magigising? Marami pa akong gagawin eh. Aray! Ang sakit! Ang sakit ng ulo ko! Yes! Salamat! Nagkamalay na rin kayo! Teka, sino ka? Ako po ang dapat magtanong sa inyo niyan. Sino po kayo at anong ginagawa niyo sa gubat na to? Tsaka wala man lang kayong suot na damit. Akala ko nga po, swang kayo eh.
Matagal na napatitig sa akin ang lalaki na para bang nagtataka pa rin ito kung paano siya nakarating sa dampa ko. Nang maikwento ko sa kanya ang lahat ng detalye kung paano ko siya natagpuan, sobra talaga siyang nagpasalamat sa akin. Nalaman niya rin na ako ang gumamot sa kanya. Kung ganun naniniwala ka pala sa mga aswang. Siyempre naman po. Naniniwala ka bang hindi lahat ng mga aswang ay masasama? Yan po ang isang bagay na hindi ko paniniwalaan. Kaya nga po aswang masasama silang lahat at kampon sila ng kadiliman. Hindi na nagsalita ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong bumangon at napabuntong hininga. Manong, 6 na araw po kayong walang malay. Hindi nga po ako gumala sa bayan dahil hindi ko po kayo maiwan dito Nakita nyo naman na mahirap lang ako at walang maayos sa tirahan. Hindi kayo pwedeng manatili rito na matagal. Naiintindihan ko. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Ako nga pala si Claudio. Ako naman po si Tinoy. Manong, siya nga po pala. Ano po ba nangyari sa inyo? At ganyan pong sinapit nyo? Inatake ako ng kakaibang aswang. At dahil sa pakikipagpambuno ko sa kanya, nawasak ang damit ko. Nakakita ka na ba ng nilalang na maraming buhok na kayang sumira at bumutas ng katawan ng tao? Ganong uri ng aswang ang umatake sa akin. Kinabahan ako. Sigurado kong ang nilalang na umatake sa lalaki ay ang aswang na pumatay din sa mga magulang ko. Ngunit hindi ako nagpahalata. Kailangan ko pa ring mag-ingat. Akala ko nga katapusan ko na. Mabuti na lang talaga at natakot ang nilalang na yon sa usa. Paano po kayo nakarating dito? Ang huling natatandaan ko, nagtapon lang ako ng basura noon. Tapos may biglang dumaan na magandang babae. Ngumiti siya sa akin. Para bang nawala ako sa sarili ko. Nagising na lang ako na sinisira na ng aswang ang damit ko. Nanlaban ako. Kaya, ito lang ang sinapit ko. Mabuti naman po at iniwan lang po niya kayo. Hindi kayo tuluyang pinatay. Magsasalita pa sana ang lalaki nang dumako ang paningin nito sa maselang bahagi ng kanyang katawan at nagulat siya nang makitang maraming pantal sa bahaging yun. Ano to? Ano nangyari? Bakit parang may mga pantal? Sa iba bang bahagi ko? Pasensya na po kayo Manong Hindi ko po kasi nakitang maraming langgam yung dahon na tinaklob ko po sa inyo Akala ko sugat lagi sumasakit sa akin. Yung pala, pinalaki ng mga langgam ang manoy ko. Pambihira ka, oo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, kundi ang tawanan si Mang Claudio. Wala naman itong magawa dahil nangyari na nga. Bilang pasasalamat sa ginawa mong pagtulong sa akin, isasama kita sa bahay. Hayaan mong ipagluto kita ng masarap na pagkain bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa mo. Naku, wag na po. Wag na po kayo mag-abala. Tinoy, sige na. Pagbigyan mo na ako. Dito man lang makabawi ako sa'yo. Kaya tara na, sumama ka na sa akin. Wala na akong nagawa, kundi ang sumama sa lalaki. Ngunit kulang na lang, lumubog ako sa lupa dahil sa labis na pagkabigla. Dinala niya ako sa tapat ng isang malaking mansyon na sinasabi nitong pag-aari niya. Talaga po bang sa inyo po ang bahay na yan? Hindi po ba kayo katulong dito? Pumasok na muna tayo sa loob nang maniwala ka sa akin. Bakit parang gulat na gulat ka yata? Kasi naman po, ang laki-laki po ng bahay niyo Mayaman po pala kayo. Kahit nasa loob na kami ng mansyon, hindi pa rin ako makapaniwalang ang lalaking tinulungan ko na si Mang Claudio ay sobrang yaman pala. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang isang matandang lalaki at agad ko siyang nakilala.
Ikaw? Ano pong ginagawa niyo rito? Siyang katiwala ko rito. Lolo Francisco ang itawag mo sa kanya. Hindi po ba't lolo po kayo ni Riden? Oo, ako nga iyo. Nakakagulat naman po na dito po pala kayo nagtatrabaho. Abay, matagal na akong naninilbihan kay Senyor Claudio. O bueno, at magkakilala pala kayo. Tatang Francisco, asikasuhin ninyo mabuti si Tinoy. Utang ko po sa kanya ang buhay ko. Gusto kong ipagluto niyo siya ng masarap na pagkain. Ala, sige na. At kailangan ko pang maglinis ng katawan. Masusunod po, Senyor Claudio. Kita ko ang paggalang nila sa isa't isa at talagang hindi ako makapaniwala na ang bahay na madalas kong tinitignan noon ay ang bahay ng lalaking tinulungan ko. Dinala ako ng matanda sa kusina at halos malula ako sa dami ng pagkaing inihain niya para sa akin. Umalis ito saglit para ikuha ako ng mga damit gaya ng utos ni Senyor Claudio at pagbalik ng matanda ay kasama niya na ito. Bagamat nangihina pa ito, Sir Blair, ay hindi naman nabawasan ang tikas ng kanyang katawan sa suot niya na malinis na damit. Kumain na tayo. Saka tayo magkwentuhan. Pagkatapos naming kumain at magkwentuhan, nabaling ang usapan namin sa alok na tulong ni Senyor Claudio para sa akin. Kung gusto mo, Tinoy, pwede kang tumira sa bahay ko. Pag-aaralin kita kung gusto mo. Naku, salamat na lang po. Pero mas sanay po kasi akong tumira sa gubat eh. Pero delikado sa lugar na yun. Baka mapahama ka. Matagal na hindi ako nakapagsalita dahil hindi ko masabi sa kanila ang totoong dahilan kung bakit ako nasa gubat. Sa oras na tumira ako sa mansyon, hindi ko na magagawa ang mga binabala ko na labis namang ipinagtataka ng mga ito, lalo na nang mapunta ang usapan namin sa braso ko na may sugat. Tinoy, matanong lang kita. Na paano ba yung sugat mo? Mukhang malala na. Ito po ba? Hindi po malala to. Kinagat lang po to ng langgam, tapos kinamot ko. Ginagamot ko naman po to eh. Nabasa lang po nang buusan po ako ng lalaki ng tubig na may sabon. Nakahanap nga ako ng dahilan. Muntik namang masamid ang matanda dahil sa sinabi ko at humingi ulit ito ng pasensya. Nalaman tuloy ni Senyor Claudio na pinagtripan ako ng apo ni Tatang Francisco. Maya-maya pa ay inihatid nila ako sa tarangkahan ng gate. Talaga bang ayaw mong tanggapin ang inaalok ko sa'yo? Opo, Senyor Claudio. Pasensya na po kayo. Mas komportable po talaga kasi ako dun sa dampa ko sa gubat eh. Ibig mo ba sabihin, mas gusto mong tumira sa sirang bahay kaysa dito sa mansyon na ito? Opo, Tatang Francisco. O bueno, hindi na kita pipiliting tumira dito dahil sigurado akong may dahilan ka kung bakit mas gusto mong tumira sa gubat. Maraming salamat po, Senyor Claudio. O sige na. Basta kapag may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Huwag kang mag-alala. Bibisitahin ka namin doon ni Tatang Francisco. Sige po, tutuloy na po ako. Ay, siya nga po pala. Maraming salamat po sa mga pagkain ha. Busog na busog po talaga ako. Isang tangulang ang itinugon sa akin ni Senyor Claudio. Saka ako tuluyang lumabas ng gate. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako naglakad pabalik sa bahay. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga ako, bigla akong nakarinig ng sigaw ng isang lalaki. Kasunod ng malakas na pag-angin. Mabilis akong bumangon at dumampot ng mga bato na binulungan ko ng orasyon. Hinawakan ko rin ang mutya ng buhay na bato at naramdaman ko ang pag-iinit nito. May aswang sa paligid. May nangangailangan ng tulong ko.
Malalaki ang hakbang na tumakbo ko papunta sa kinaroroonan ng ingay at nadatnan ko ang isang lalaki na inaatake ng manananggal. Ang manananggal ay isang aswang na may kakayahang maghiwalay ang katawan gamit ang kakaibang langis at umaatake ito sa kahit na sinong maaabutan nito sa dilim. Maigpit kong hawak ang bato na may bulong at kinuha ko ang atensyon ng aswang habang ang lalaki naman ay nawalan ng malay dahil sa takot. Hoy! Pangit na manananggal! Ako ang harapin mo! Talagang wala ka ng pinipiling lugar! Lahat, papatayin mo! Umangil ang manananggal, kaya lumitaw sa bibig nito ang kanyang mga pangil na may bahid pa ng dugo. Saka nito ipinagaspas ang pakpak sa ere at balak akong atakihin ng kagat. Kaya lang, naging maagap ako sa pag-atake. Binato ko kagad siya ng bato na tumama sa kanyang pakpak kaya nabutas ito. Nang akmang babatuhin ko ulit, dinagit na ako ng manananggal. Bumaon ang kuko niya sa balikat ko habang nagpupumiglas ako. Nang ibuka niya ang kanyang bibig, ipinalunok ko sa kanya ang bato. Nagulat siya at mabilis na hinawakan ang kanyang leeg. Dahilan upang mabitiwan niya ako at sabay kaming bumulusok sa lupa. Mabilis akong tumayo at pinagmasdang mabuti ang nangyayari sa manananggal. Huwag mo nang subukan lumaban dahil kahit na anong gawin mo, hindi ka na makakaligtas. Mamamatay ka sa sarili mong kakayahan. Pilit na nilalabanan ng manananggal ang kanyang sarili habang sinusubukan nitong pigilan ang kanyang kamay na hindi itarak sa kanyang leeg ang sarili niyang mga kuko. Napapikit ako nang makita kong binubutas ng manananggal ang kanyang leeg at hinuhugot niya ang natitira niyang lamang loob sa kanyang tiyan. Nang magmulat ako ng mga mata, tumambad sa paningin ko ang nakadilat na mga mata ng manananggal. Maya-maya pa ay unti-unting nasunog ang kanyang katawan. Kung anong paraan ang ginagamit ninyo upang pumatay ng tao, ganon din ang mangyayari sa inyo at gagawin ng sarili ninyong katawan. Naramdaman ko ang mabilis na paghilom ng sugat ko sa balikat, maliban sa sugat ko sa braso. At ito ang labis kong ikinainis sa tuwing nasusugatan ako dahil hindi ito kayang pagalingin ng mutya ng buhay na bato. Tanging ang bunga lang ng puno ng kalumpang ang nag-iisang lunas dito. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Teka, parang kilala ko ang boses na yun ah. Agad akong tumakbo para lapitan ang pinagmumulan ng ingay na kung hindi ako nagkakamali ay boses ni Riden. Ngunit natigilan ako sa nilalang na nadatnan kong nakatalikod sa akin. Nagtago ako sa likod ng puno at sinilip ko ang ginagawa ng aswang. Nanlaki ang mga mata ko dahil abala ito sa paglantak ng katawan ng kapwa niya aswang. Hindi ko sukat akalain na merong ganitong uri ng nilalang na kumakain din ng kapwa nila. Nang tumayo ito, tinamaan ito ng liwanag ng buwan kaya nakita ko ang muka ng nilalang. Kakaiba ang kanyang itsura, nakahawig sa paniki. Mapupula ang kanyang mga mata at maskulado ang kanyang katawan. Hinanap ng paningin ko si Riden at nakita ko siyang nakasandal sa puno habang walang malay. Anong uri siya ng nilalang? Bakit parang kakaiba ang itsura niya? Teka sandali. Nagpapalit siya ng anyo. Hinintay kong magpalit siya ng anyo bilang tao at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala ko kung sino ang aswang. Anak ng Senyor Claudio! Ikaw! Ikaw ang aswang! Hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi magpakita kay Senyor Claudio. Gulat na gulat ito sa biglang paglitaw ko. Ang ipinagtataka ko lang, hindi siya nararamdaman ng mutya ko. Hindi ko man lang napansin na kampon pala ito ng kadiliman. Dahil dito
Mahigpit kong hinawakan ang bato na may bulong na orasyon at matalim ko siyang tinitigan sa muka. Tumingin din ako sa walang malay na si Riden, pati na sa nagkaluray-luray na katawan ng aswang na tiktik. Sandali, Tinoy, sandali! Magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo. Hindi ako masama. Anong hindi masama? Isa kang aswang at nagsinungaling ka sa akin. Hindi totoong inatake ka ng aswang dahil nakita ko kung papaano mo nilantakan ng katawan ng kapwa mo aswang. Nasisigurado kong mas masama ka sa mga kauri mo. Hindi nga. Hindi ako nananakit ng tao, maniwala ka. Kapwa ko aswang ang pinapatay at kinakain ko. Ang totoo, ako nagligtas kay Riden. Apo siya ni Tatang Francisco. Hindi ko siya magagawan saktan. Nakita niya ako nagpalit ng anyo at natakot siya kaya tumakbo siya rito. Pero nang hinabol ko siya, maraming nilalang ang nakaabang sa amin. Sa palagi mo ba maniniwala ako sa'yo? Hindi ako magpapautos sa'yo. Dahil sa buhay ko, isa lang ang natutunan ko. Basta aswang, kailangan patayin. Dahil sa oras na magutom ang kagaya mo, papatay ka rin ng tao at sisira ka ng pamilya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at inatake ko ng bato si Senyor Claudio na nasa anyong tao. Ngunit masyado siyang mabilis at hindi siya nagpalit ng anyo para labanan ako. Maging ito, nagtaka rin sa kakaibang kilos ko kung bakit gano'n na lang ang galit ko sa mga kauri niya. Saktong pagbato ko sa batong may bulong, dumating ang matanda para saluhin ang batong tatama sana sa muka ni Senyor Claudio. Sa pagkakataong yon, nasa gitna namin siya at may dala siyang damit na pangpalit ni Senyor Claudio dahil wala na naman itong saplot. Magkasabot kayo, Tatang Francisco. Kung ganun, isa rin kayong aswang. Hindi ako aswang at normal akong tao. Totoo ang sinasabi ni Senyor Claudio. Kahit aswang siya, mabuti siyang nilalang na lihim na nagbibigay ng tulong sa mga tao. Ang mga aswang lang ang pinapatay at kinakain niya. Kaya wag mo siyang huhusgan. Dahil sa inyong dalawa, ikaw ang mas higit na may itinatagong lihim. Huwag niyong ibalik sa akin ang usapan. Dahil si Senyor Claudio ang pinag-uusapan natin dito. Pareho lamang kayong naghahangad ng kamatayan ng mga aswang na namiminsala sa mga tao. Kaya wala kayong ipinagkaiba. Huwag din ako subukan linlangin. Di ako naniniwala sa inyo. At si Riden, kapag nagising ang apo nyo, tiyak na yun na rin ang katapusan ninyong dalawa. Yan ang hindi ko hahayaang mangyari. Huwag kang umastang wala kang tinatagong lihim. Hindi ba't ang sugat sa braso mo ay kagat ng isang aswang? Tama ba? Hindi ka lang isang pulube. Malakas ang kutob kong hindi ka ordinaryong tao. Dahil ang sugat na yan, kung walang taglay na kapangyarihan, marahil matagal ka ng patay. Ang may ganyang kakayahan ay siguradong isang manunugis na mga aswang at nabibilang sa lahi ng pinakamatataas na uri ng albularyo. Tama ba? Natigilan ako dahil sa tingin ko maraming alam si Tatang Francisco sa mga uri ko. Sa pagkakataong yon, nakapagbihis na si Senyor Claudio at sinubukan niyang lapitan ako. Ngunit umatras ako. Huwag ka lalapit. Kung ayaw mo matay ka agad. Kahit na ano pang sabihin nyo, hindi nyo ako mapapaniwala sa mga sinasabi ninyo. Dahil ang kauri mong aswang ang umubos sa buong pamilya. At kung ano man ang natuklasan natin sa pagkatao ng bawat isa, ay kakalimutan ko. Ngunit sa oras na muli tayo magkaharap, sisiguraduhin ko sa'yo na papatayin kita. Patawarin mo ko kung nabigla ka sa mga natuklasan mo. Ngunit kagaya na sinabi ko, hindi ako masamang nilalang. Biktima rin ako ng aswang.
At nawala ang anak ko dahil sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang mga pinagdadaanan mo mula sa kamay ng mga aswang. Ngunit masasabi kong pareho lang tayo ng layunin. Yun ay ang patayin ng mga aswang na namiminsala sa mga tao. Huwag ka na magpaliwanag, Senyor Claudio. Dahil pagbali-baligtarin man ang mundo, aswang ka pa rin. Kampon ka pa rin ng kadiliman. Aswang hamong ang tawag sa akin. Sa lahing yon, doon ako nabibilang. Tuluyan ko silang iniwan sa lugar na yon at binaliwala ang sinabi ni Senyor Claudio. Ngunit pamilyar sa akin ang lahing pinanggalingan niya. Hindi ko lang matandaan kung saan ko ba ito narinig. Samantala, wala akong kaalam-alam na ng mga oras na yon na may mag-asawang inaatake ng aswang na kung tawagin ay amamarang. Ang nilalang na yon ay ang lahi ng mga aswang na umubos sa buong pamilya ko. Saan kayo pupunta? Wala na kayong ibang matatakasan. Pagpipira-pirasuin ko ang katawan ninyo at uubusin ko ang dugo ninyo! Humaba ang makapal nitong buhok sa ulo at nagkaroon ng buhay na isa-isang pumupulupot sa katawan ng mga biktima. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin nila, para itong lubid na nakagapos sa katawan nila. Pumasok ang mga buhok sa lahat ng butas ng katawan ng mag-asawa at sinipsip nito ang dugo ng mga biktima hanggang sa natuyo ang kanilang katawan. Nagmistula silang kalansay at sa pagbagsak nila sa lupa, dumagsa ang lahat ng insekto at kinain naman ang natuyong katawan ng mga biktima. Hanggang sa ang natira na lamang ay ang kanilang mga buto. Nagsisimula pa lang ako. At hindi magtatagal. Ganito rin ang mangyayari sa hayop na aswang na umuubos sa mga alagad ko. Hahanapin ko rin ang taong lihim na pumapatay sa mga tauhan ko. At mananagot siya sa akin. Hindi magtatagal makikilala ko rin siya. Hindi maaaring may isang lahi ng albularyong mananambalang papatay sa lahi ko. Hindi kayo mapapayagan. Kaya kayo, mga mahal kong insekto, inuutosan ko kayo. Hanapin ninyo ang taong may ganong uri ng kakayahan. Sa pagsigaw nito, sumabay din ang pagkalat ng mga insekto sa paligid, habang ang mga ibong natutulog sa mga puno ay nabulabog din at lumipad papalayo. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa mag-asawang pinatay ng aswang at pinatotohanan nito ni Riden na ibinida ang naging karanasan niya sa mga nilalang kagabi. Nagmamalaki ito na para bang siya ang nakipaglaban sa mga aswang, kaya siya nakaligtas. Yun ang nadatnan kong usapan ng araw na lumabas ako sa bayan. Oo! Alam nyo, nakita ko talaga ang aswang na yun. Akala ko nga katapusan ko na eh. Mabuti na lang talaga. At magaling akong makipaglaban. Malakas ako. Kaya napatay ko siya. At paniwala kayo, aswang din ang pumatay sa mag-asawang yun. Ramdam ko na may pinagtatakpan siya at batid na niya ang katotohanan sa pagkatao ni Senyor Claudio. Sa kagustuhan nito magyabang, gumawa siya ng kwento na siya ang bida. Pero mas nakakatakot yung nangyari doon sa mag-asawa, di ba? Grabe! Inubos talaga ang laman at dugo. Buto na lang ang itinira sa kanila. Kaya naman, sa akin lang kayo didikit para palagi kayo ligtas. Tumigil sa pagkikwento si Riden nang makita niya ako. Nilapitan niya ako kasama ang kanyang mga kaibigan na kausap kanina. Pinalibutan nila ako at sa pagkakataong yon, nasa tapat kami ng karinderya ng magandang babae na nakilala ko sa pangalang Lira. Nasa pintuan ng dalaga habang pinapanood kami. Alam mo, duda ako sa pagkatao mo eh. Ha? Sino ka ba talaga? At napapadalas yata ang paggala-gala mo sa baryo namin. Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Umalis ka sa harapan ko.
Mga tol, matapang talaga to kahit nag-iisa eh. Alam niyo ba may kutob ako na siya talaga ang aswang dito? Simula na dumating siya sa baryo natin, marami na ang inaatake ng mga aswang. Hindi kaya siya ang leader ng mga aswang? Agad na sumang-ayon ang mga kaibigan nito sa mga sinabi niya. Bigla namang bumakas ang galit sa mukha ko. Nilapitan ko ito at binulungan sa tenga upang walang makarinig ng sasabihin ko. Sabihin mo na kung anong uri ako ng tao. Pero wag na wag mo akong ikukumpara sa mga aswang na sinasabi mo. Akala mo ba, hindi ko alam na ang lahat ng pinagsasabi mo sa kanila ay puro kasinungalingan? Ni hindi mo nga alam na naroon din ako nung gabing yon habang ikaw wala kang malay na nakasandal sa puno. Tama ba? Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Kaya wag na wag mong uubusin ang pasensya ko. Dahil kung hindi, mapapahiya ka lang. Alam ko ang lahat ng nangyari ng gabing yon. Kaya umayos ka sa pagmamayabang mo. Bumakas ang hiya at pag-aalala sa mukha ni Riden. Kaya naman, wala itong imik na umalis sa harapan ko kasama ang mga kaibigan niyang nagtataka pero sumunod din sa kanya. Nang ilinga ko ang paningin ko sa paligid, nagsalubong ang paningin namin ng magandang dalaga na si Lira. Ngunit hindi ko siya pinansin. Sa halip, nagkalkal ulit ako ng basura para sa pagkain ko. May layunin ako kung bakit ko ito ginagawa upang malaman ko kung saan nagtatago ang aswang na amamarang. Nararamdaman kong nasa paligid lamang siya at naghahanap lang ng pagkakataon para umatake sa akin. Maya-maya pa ay bigla kong narinig ang yabag ng mga paa ng babae. Hoy, ikaw! Sino nagsabi sa'yo na ikalat mo ang mga basurang yan, ha? Bakit ba palagi ka na rin nandito? Di naman ikaw ang pinuntahan ko rito eh, kundi ang mga pagkain nasa basurahan mo. Ayaw mamigay ng pagkain. Dito na lang ako maghanap ng makakain ko. Hindi madamot ang basurahang to. Madalas nito akong binibigyan ng makakain. Pero hindi pwedeng dito ka palagi magkakalat ng mga basura. Ako lang ba may basurahan dito, ha? Pupunta ako kung saan ko gustong magkalkal ako ng basura sa mga basurahan, kahit kanino pa to. Kaya imbis na bantayan mo ako rito, bantayan mo na lang ang mga kumakain sa inyo. Dahil baka lagyan ng ipis ang ulam mo, mawalan ka pa ng mga customer. Bumakas sa mukha ng babae ang labis na tinitimping galit. Pero nang maalala nito ang tungkol sa ipis, mabilis itong bumalik sa tindahan nito. Madalas kasing may modus para makalibre sa pagkain ang mga customer sa karinderya. Nilalagyan nila ng ipis ang pagkain. Libre na ang kanin, may bayad pa. Para lang huwag magsumbong. Napapangiti na lang ako ng mga oras na yon. Muli kong inilabas ang mutya ng buhay na bato at pinakiramdaman kong mabuti ang mga langaw na naroon. Naniniwala ako na ang mga insektong nasa basurahan ay makakatulong sa akin upang matuntun ko ang kinaroroonan ng pinuno ng mga amamarang. Magaling talagang magtago. Wala rito ang hinahanap ko. Ilang basurahan na rin ang sinuri ko ngunit wala talaga. Ang mabuti pa tumambay ulit ako sa kapilya. Nagtungo ako sa simbahan at naupo sa bangko na paborito kong upuan. Nagmasid ako at syempre, ginawa ko ulit ang pamamalimos. Kaya lang kahit isa ay wala talagang magbigay sa akin. Biglang sumakit ang tiyan ko dahil sa gutom. Pati ang sugat ko kumikirot din. Aray ko! Aray! Sumasakit na naman ang sugat ko. Kailan ba talaga ako tatantanan? Pagod na ako sa pagtitiis ng sakit. Sumasakit na naman ba? Nang umangat ako ng paningin, ay nakita ko na naman si Tatang Francisco at imbis na kausapin siya, tumayo ako para iwasan ito dahil baka kung ano lang ang magawa ko sa kanya. Sandali, saan ka pupunta, Tinoy? Hindi mo ako palaging maiiwasan dahil pinababantayan ka na sa akin ni Senyor Claudio.
Talaga bang di ka natatakot sa maaari kong gawin, ha? Ang mabuti pa, layuan niyo ako. Hindi ko kayo gustong makita at makausap pa. Nilapitan lang kita para ibigay sa iyo ang mga putong ito. Alam kong gutom ka na at isa pa, binabalaan kita. Mag-iingat ka sa pagkukunwari mo dahil ang kalabang matagal mo nang hinahanap ay lihim nang nakamasid sa bawat galaw mo. Hala, sige na. Iiwan ko na lang ang mga ito dito. Kumain ka na. Iniwan ng matanda ang isang plastik ng puto na gawa sa bigas. Kaya naman, kumalam lalo ang tiyan ko dahil sa gutom. Nang malayo na ang matanda, saka ko dinampot ang puto at kinain yon. Pero tumindi ang pananakit ng sugat ko, kaya napilitan akong bumalik sa bahay. Aray ko, sobrang hapdi. Saan ko ba talaga mahahanap ang puno ng kalumpang ngayon? Kapag tumagal pa to, manghihina ako. At hindi ko maharap ang pinuno ng mga amamarang. Konting-konti na lang. Malapit nang maubos ang pasensya ko. Ano kaya kung putulin ko na lang ang braso ko? Isang desperadong pasya ang sumagi sa isip ko. Ngunit wala akong patalim para magawa ang bagay na yon. Maya-maya pa ay idinikit ko na lang ang mutya ng buhay na bato sa mismong sugat ko. Ang tawag sa ginagawa ko ay pananambal upang higupin ito ang kamandag o lason ng kagat ng amamarang sa sugat ko. Ngunit alam ko namang hindi yun gagana dahil ang kailangan nito ay ang katas ng bunga ng kalumpang. Dala ng bugso ng damdamin ko, itinapon ko ang mutya ng buhay na bato. Wala ang silbi. Ang dapat sa'yo, itinatapon. Bakit ang sugat ko mula sa ibang aswang napapagaling mo? Pero ito sa braso ko, 10 taon na akong pinahihirapan ito. Dahil kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip ko, tinawag ko na lang ang kaibigan kong usa. 5 minuto ang lumipas, ay lumitaw ito mula sa kakawyan at ito mismo ang kumagat sa mutya ng buhay na bato para ibalik sa akin. Lumapit ito at inilapag nito ang bato sa tabi ko. Saka ito malungkot na tumingin sa mukha ko. Kinakausap ko siya na para bang tao. Dahil sa kanya, kahit papaano, hindi ko nararamdaman na mag-isa lang ako sa buhay. Kung saan-saan na ako nakarating, pero hindi ko talaga mahanap. Kahit may mga palatandaan ako na narito lang siya, hindi ko pa rin matuntun kung saan siya nagtatago. Parang sasabog ang dibdib ko dahil sa labis na galit. Hindi ko lubos akalain na sa edad kong 5 taon ay naging pulubi ako at nakaraos sa buhay ko sa tulong ng mga taong nagbibigay sa akin ng pagkain, na kahit na may iniinda akong sakit ay pilit pa rin ako nagsusumika para mabuhay. Pero ngayon, para bang gusto ko nang sumuko dahil talaga namang pagod na ako. Tumingin sa akin ng usa na para bang sinasabi nitong lumaban ako sa kalungkutang nararamdaman ko dahil natagpuan na raw niya ang kinaroroonan ng puno ng kalumpang. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Usa? Saan ko makikita ang puno ng kalumpang? Sinabi nito na nakita raw niya ang puno ng kalumpang sa bahay daw ng mayamang si Senyor Claudio. Nagtaka ko nung una, ngunit nang maalala ko ang sinabi ni Senyor Claudio na isa siyang aswang na hamong, ay doon ko lang naalala na ito na nga ang aswang na matagal ko nang hinahanap para sa lunas ng sugat ko. Bakit ba ngayon ko lang naisip na ang kalumpang ay mahalaga sa aswang na hamong? Kailangan ko magpunta sa mansyon at kumuha ng bunga ng kalumpang. Nasa harapan ko na pala ang sagot sa lunas sa sakit ko. Hindi ko pa kaagad naalala. Ikaw talaga! Ang mga hamong ay uri ng aswang na nangangalaga ng isang puno na kung tawagin ay kalumpang. Dito rin nagmumula ang kapangyarihan ng kanilang bertud. Nagtatayo sila ng kanilang bahay na malapit sa puno ng kalumpang.
Hindi po sila kagaya ng ibang uri ng mga aswang na namiminsala upang kumain ng laman ng tao. Ito ay dahil sa kapwa nila aswang ang kanilang kinakain. Nang gabing yon, ay napagtanto kong nagsasabi ng totoo si Senyor Claudio dahil natatandaan ko ang sinabi ng ama ko bago ito mamatay noon na mabuting nilalang ang kilala niyang aswang na hamong. Kaya malakas ang kutob kong si Senyor Claudio ang makakatulong sa akin. Ngunit naalala ko rin na ang puno ng kalumpang ang pinakamatinding kahinaan ng hamong dahil ito ang pinagkukunan nila ng lakas at bertud. Dito nakasalalay ang buhay nila na konektado sa kanilang paghinga. Kaya nasa panganib din ang buhay ni Senyor Claudio kapag natuntun ito ng mga amamarang. Kailangan ko magpakita kay Senyor Claudio para sa lunas sa sugat ko. Gabi na nang ako ay magtungo sa bahay ni Senyor Claudio, ngunit ibang eksena ang nadatnan ko roon. Nakita kong pinasok ng mga aswang na tiktik ang bahay ni Senyor Claudio at ngayon ay inaatake siya ng mga aswang malapit sa punong binabantayan nito. Si Tatang Francisco naman ay sugatan na rin na pilit ipinagtatanggol ang kanyang amo. Mabilis akong umakyat sa nakasaradong gate at pagbagsak ko sa lupa, dumampot ako ng maraming bato saka ko binulungan ng orasyong malalim. Marami ang sumugod na mga aswang na tiktik kaya mahihirapan talaga ang dalawa na kalabanin sila. Lalo na at nanghihina na rin si Senyor Claudio. Hoy! Mga pangit kayo! Ako ang harapin nyo! Layuan nyo ang dalawang yan! Lahat sila ay napatingin sa gawi ko, ngunit imbis na matakot ang mga ito, ay umangil pa sila ng malakas para magtawag ng mga kasama, habang ako naman, kampanting nakatayo sa harapan nila. Tinoy! Mag-iingat ka! Sila po mag-iingat sa akin! Ayos lang po ba kayo, Tatang? Masayang tumugon ang dalawa habang nakikipaglaban sa mga aswang. Nang sumugod sa akin ng mga tiktik, sinalubong naman sila ng mga bato ko. Lahat sila tig-iisang bato na tumama sa kanilang noo. Agad silang bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Ang ibang tiktik ay lumukso papunta sa akin para atakihin ako ng dila nila. Ngunit dinakot naman sila ni Senyor Claudio at malakas nitong ibinalibag sa lupa. Sa harapan ko mismo, nilantakan niya ang katawan ng lahat ng nilalang na umaatake rito. Ang ibang mga aswang na tiktik na nagtatangkang lumapit sa puno ng kalumpang ay pinagbababato ko at tinamaan sila sa likod. Dito nasaksiyan ni Tatang Francisco at Senyor Claudio ang epekto ng batong tumatama sa katawan ng mga aswang. Pinanood namin kung paanong unti-unting nasunog ang katawan ng mga tiktik pagkatapos nilang patayin ang kanilang sarili. Kung paano sila pumatay, ganun din ang nangyari sa kanila. Kung ganon, Tinoy, isa kang albularyong mananambal na may taglay na mutya ng buhay na bato. Kaya pala lahat ng tamaan mo ng bato ay nagpapakamatay. Kaya nga po muntik na akong magkamali nun nang mahuli ko si Senyor Claudio. Ang aswang na amamarang ang hinahanap ko upang patayin. At ang aswang na hamong ang kailangan ko pong iligtas para sa lunas ng sugat ko. Nang marinig ni Senyor Claudio ang mga sinabi ko, lumapit ito sa pagkakataong yon na nasaan yung tao at wala na namang saplot. Ano ang tungkol sa lunas? At bakit kailangan mo kong iligtas? Dahil kayo lamang po makakatulong sa akin para gamutin ang sugat ko. Anong uri ng tulong ang kailangan mo? Kailangan ko po ng katas ng bunga ng kalumpang. Tumingala sa puno si Senyor Claudio at nakita nitong maraming bunga ang punong iniingatan niya. Magsasalita ulit sana ito nang bigla namang tumirik ang mga mata ko at bumagsak ako sa lupa habang nagkikikisay ang aking katawan. Bumubula ang bibig ko at kung hindi ko ito malalampasan, maaaring mamatay ako. Yun ang epekto ng lason
na kumakalat sa katawan ko. Rinig ko naman ang nag-aalalang boses ni Senyor Claudio. Tinoy! Tinoy! Tinoy, ano nangyayari sa'yo? Tinoy! Kumakalat sa katawan niya ang lason. Tuwing gumagamit siya ng kapangyarihan mula sa mutya, taglay niya ang kagat ng amamarang. At kung hindi magagamot ang sugat niya, mamamatay po siya, Senyor Claudio. Tutulungan natin siya. Ililigtas natin si Tinoy, Tatang Francisco. Ngunit mapanganib siya. Maaari siyang gamitin ng aswang na amamarang para patayin ka. Alam mong kayang gumamit ng hipnotismo ang kalaban mo rito. Baka siya pa ang gamitin laban sa iyo. Sinasabi niyo po bang hayaan ko na lamang na mamatay ang batang ito, Tatang? Iniligtas niya ang buhay ko. Hindi ko hahayaan na mamatay siya nang wala akong ginagawa para iligtas siya. Sige na po, Tatang. Kumuha kayo ng bunga ng kalumpang at ako mismo ang gagamot sa sugat niya. Gusto mo bang maulit ang nangyari sa mga magulang mo dahil nagtiwala sila sa albularyong mananambal? Magkaiba sila at hindi na po yun mangyayari sa batang ito. Sige na po. Wala nang oras. Tulungan natin siya. Hindi binibitiwan ni Senyor Claudio ang kamay ko at kahit nagkikikisay na ang katawan ko, malinaw ko pa rin naririnig ang pagtatalo ng dalawa kung ililigtas ba nila ako o hindi. Ang hindi nila alam, hindi tumatalab sa akin ang hipnotismo ng amamarang dahil sa gabay ng mutya ng buhay na bato. Kaya nga, ako lang ang nabuhay sa lahi namin. Hindi nagtagal ay naramdaman ko ang katas ng bunga ng kalumpang sa sugat ko at mas tumindi ang pananakit nito. Dala ng pinagsamang pagod at hindi maipaliwanag na sakit, nawalan ako ng malay. Kinabukasan ay nagising ako sa malambot na kama na may singaw na kasimbango ng bulaklak ng sampagita. Pagmulat ng mga mata ko, ay nakatunghay sa akin si Senyor Claudio. Gumuhit ang matamis nitong ngiti nang ako ay magkamalay. Salamat naman at gising ka na, Tinoy. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na po ako. Kumusta po kayo? May sugat din po ba kayo sa katawan? Huwag mo akong alalahanin. Ginamot na ako ni Tatang Francisco. Bakit ngayon mo lang sinabi na ang gamot pala sa sugat mo ay ang bunga ng kalumpang? Hindi po kasi kagad ako naniwala sa inyo eh. Siya nga po pala. Nagamot niyo na po ba ang sugat ko sa braso? Oo, Tinoy. Nagulat nga kami ni Tatang Francisco dahil kumulo ang sugat mo saka bumula. Parang epekto pala ng agwa oksinada ang katas ng kalumpang sa sugat na nagbumula sa kagat ng amamarang. Pero teka, kumusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa ba ang sugat mo? Itinaas ko ang braso ko at iginalaw. Halos maiyak ako nang wala na akong maramdamang sakit mula roon. Hindi lang yon. Para akong nabunutan ng tinik nang tuluyan akong nakalaya mula sa araw-araw na pananakit ng sugat ko noon. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Senyor Claudio. Anong plano mo ngayon? Ngayong natagpuan mo na ang lunas sa sugat mo, aalis ka na ba sa baryo namin? Hindi pa po tapos ang misyon ko rito. Hindi ko pa po napagbabayad ang aswang na pumatay sa pamilya ko. Matagal ko na pong hinahanap ang amamarang. Kung ganon, ikaw lang palang nakatakas sa pamilya ni Tatang Gaston. Kilala niyo po ang lolo ko? Oo, nakilala kita dahil sa kapangyarihang taglay mo. Minsan na kaming naglaban ng lolo mo nun dahil iniisip niyang masama ako nilalang. Ngunit nang mapalaban siya sa mga aswang na amamarang at tinulungan ko siya, saka lang siya nagtiwala sa akin. Nakilala ko rin ang ama mong si Berto. Nagkataon lang naman na tinutugis ko noon ang mga aswang na pumatay sa asawa ko at tumangay sa anak namin. Kaya nakilala ko sila. Nasaan po ang anak niyo? Hindi niyo po ba siya hinahanap? Ang sabi sa akin noon ni Tatang Francisco, mas mabuti na raw na wag ko nang hanapin ang anak ko. Dahil kung lalaki siya sa piling ko, ay tiyak na mapapahamak din siya. Paano po?
kung pinatay na pala siya nang hindi niyo man lang naililigtas. Sumuko na lang po kayo ng ganun-ganun na lang. Magagalit po sa inyo ang anak niyo kapag nalaman niya ang desisyon niyo. Baka mahuli na po ang lahat. Tama ka. Huli na nga ang lahat para iligtas siya. Dahil pinatay na siya ng mga aswang at nasaksihan niyo ni Tatang Francisco. Ito ang dahilan kung bakit palagi na akong pumapatay ng mga aswang. Kaya alam ko ang nararamdaman mo. Alam ko ang galit na naipon dyan sa dibdib mo. Kung gusto niyo po, tutulungan ko kayong maipagiganti ang asawa at anak niyo. Kasama niyo po akong haharap sa mga aswang. Lalong-lalo na po sa mga amamarang. Ngunit mapanganib, alam mo bang nakalaban ko na ang amamarang nung gabing iniligtas mo ang buhay ko? Opo, may kutob na po ako nun. Na amamarang po ang nanakit sa inyo. Nang magkaharap kami ng amamarang, natuklasan ko ang mga kakayahan niya. Naglalabas ang buhok niya ng mabahong singaw na kayang pumatay ng mga tao. Yun ang dahilan kung bakit madali niyang napapatay ang mandirigmang kakalaban sa kanya. Tanging ang taong may taglay na mutya ng buhay na bato ang makakaligtas dahil may proteksyon siya mula sa kalikasan. Ako po ang nagtataglay nun, di ba? Kaya may panlaban po ako sa aswang na amamarang. At hindi rin po tumatalab sa akin ang iptitismo niya. Pero kayo, nahihirapan kayong harapin siya. Kaya kakailanganin niyo po talaga ang tulong ko. Hanggat walang nangyayaring masama sa puno ng kalumpang, mananatili akong malakas kahit masugatan pa. Hindi ako basta-basta mamamatay. Pero ngayong alam na ng mga kalaban ko ang kahinaan ko, nag-aalala kung baka patay nila ang punong binabantayan ko. Hindi ko naman maaaring maasahan si Tatang Francisco dahil talagang mahina na siya dahil sa kanyang katandaan. Kaya hindi ko natatanggihan ang alok mo, bata. Huwag po kayong mag-alala, Senyor Claudio. Dahil simula ngayon, kasama niyo na po ako sa labang ito. Maraming salamat, Tinoy. Pero, matanong ko lang, bakit mo ginagawa to para sa akin? Dahil nagkamali po ako ng panghusga po sa pagkatao niyo. At iniligtas niyo pa rin po ang buhay ko. Dala ng labis na tuwa ni Senyor Claudio, niyakap niya ako ng maigpit bilang pasasalamat. Pagkatapos naman naming mag-usap, ay hindi na ako pinayagan ni Senyor Claudio na umuwi sa dampa ko sa gubat. Sa mansyon na niya ako pinatira at magmula nga noon, palagi na kaming magkasama sa pagtugis sa mga aswang. Dito ko natuklasan na si Senyor Claudio pala ang lalaking lihim na tumutulong sa mga taong naghihirap. Namamahagi siya ng mga prutas at bigas sa mga taong walang kakayahang makapagtrabaho. Isang gabi ay muli kaming pumasok sa kakawian. Si Tatang Francisco naman ang naiwan sa mansyon para magbantay sa puno ng kalumpang. Ako naman ay nakasukbit ang bag sa balikat ko. May laman itong damit ni Senyor Claudio para sa pagpapalit nito ng anyo nang hindi ito umuwing walang saplot. Maya-maya pa ay nadaanan namin ang kalahating katawan ng manananggal na nakatago sa likod ng malaking puno. Senyor Claudio, ano gusto niyong gawin ko sa kalahating katawan ng manananggal na yan? Ano pa nga ba? Eh di gawin mo kung anong nararapat para sa kanya. Tiyak na may minsala na naman siya ng buntis. Muli kong ipinakita ang kakayahan ng aking mutya ng buhay na bato. Kumuha ako ng mga bato at binulungan ko ito ng orasyon. Nakangisi ako habang inilalagay ko ang mga yon sa nakabukas na bewang ng manananggal. Nang maitaktak ko ang mga bato sa kumukulo niyang lamang loob, narinig namin ang malakas na angil mula sa himpapawid. Hinintay naming bumalik ang manananggal na may-ari sa kalahating katawan. Hindi pa po ba kayo magpapalit ng anyo? Hindi pa po ba kayo nagugutom? Gulay na munang kakainin ko, Tinoy. Tumataas na ang blood pressure ko eh. Magmula na makasama kita, sagana na ako sa pagkain ng karne ng mga aswang.
Ikaw na muna ang bahala sa manananggal na yan. Jetta muna ako. Hindi ko napigilan ang hindi matawa sa birong yun ni Senyor Claudio. Magmula nang kami ay magkasama sa pagroronda para tugisin ang mga aswang. Talagang nadagdagan ang laki ng katawan nito. Maya-maya pa ay nakita ko na ang manananggal. Umaangil siya habang nakatingin sa akin. Agad niya kaming inatake at ako ang humarap sa kanya. Binato ko siya ng batong may bulong ng orasyon at sa unang pagkakataon, nahirapan akong pabagsakin ang manananggal. Tinulungan na rin ako ni Senyor Claudio para abutin ang pakpak ng aswang. Nang makahanap ako ng pagkakataon, ubod lakas ko itong binato na tumama sa pagitan ng kanyang mga mata. Nang bumagsak ito sa lupa, agad na nasunog ang kanyang katawan. Talaga po bang ayaw niyong kumain ng aswang ngayong gabi? Hindi nga, ang kulit mo naman eh. Tara na nga, tayo umuwi na. Akmang aalis na kami sa lugar na yon nang makarinig kami ng ingay mula sa kakauyan. 3 lalaki ang narinig naming humihingi ng tulong. Ang isa naman ay kilala ko, walang iba kundi si Riden. Nagkatinginan kaming dalawa ni Senyor Claudio at sa pagkakataong yon ay nagpalit na rin ito ng anyo bilang aswang. Tumakbo kami papalapit sa mga taong humihingi ng tulong at nagulat kami na maraming amamarang ang naroroon. Tinoy, mag-iingat ka! Kayo rin po! Kayo na po ang bahala sa mga kasama ni Riden! Protektahan niyo po sila! Mabilis kaming kumilos at naghiwalay upang harapin ang mga aswang. Habang ang 2 lalaking kasama ni Riden ay tumakbo dahil sa labis na takot. Ako naman ang nagligtas kay Riden habang nagsusuka ito dahil sa amoy ng buhok ng amamarang na umaatake sa kanya. Napupuluputan din ito ng buhok kaya hindi ito makagalaw. Hayop ka! Bitiwan mo siya! At ako ang harapin mo! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Nang humarap sa akin ang aswang na amamarang, nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko napaghandaan na labanan ng takot mula sa nakaraan ko. Mabuti na lang at biglang lumitaw si Senyor Claudio para iligtas si Riden. Kaya lang, napuluputan din ito ng buhok ng amamarang sa bewang. Saka lang ako natauhan para ito naman ang iligtas ko. Tinoy, ngayon mo ibuhos ang galit mo! Isa siya sa mga nilalang na pumaslang sa mga magulang mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Batuin mo na siya! Nang makita kong nangihina na si Senyor Claudio dahil sa amoy ng buhok ng amamarang, dito na ako kumilos. Binato ko ang aswang at tumama yon sa kanyang leeg. Paulit-ulit ko siyang binato at dito ko ibinuhos ang galit ko. Mamatay kang hayop ka! Dudurugin kita! Sabay na natanggal ang mga buhok ng amamarang sa katawan ni Riden at Senyor Claudio. Bumagsak ang aswang sa lupa habang hindi nito maintindihan ang sakit na nararamdaman. Ang kanyang mga buhok mismo ang pumatay sa kanya. Pumasok ang bawat hibla ng buhok nito sa lahat ng butas ng kanyang katawan. Hindi pa roon nagtatapos ang paghihirap ng nilalang. Dahil mula sa madilim na bahagi ng kakauyan, dumagsa ang mga insekto at inatake nito ang natitirang katawan ng amamarang. Hanggang sa mamatay ito at buto na lang din ang natira sa katawan nito. Tinoy, nagawa mo. Nakapatay ka ng isang amamarang. Alagad pa lang po ng hayop na yun ang napapatay ko. Ang kailangan ko mismo ay ang pinuno nila. Saka lang namin naalala si Riden na kanina pa nakatingin sa amin. Si Senyor Claudio naman ay agad na nagpalit ng anyo bilang tao. Saka ko iniabot sa kanya ang damit. Nilapitan ko si Riden at kinausap ko siya. Saka lang siya nakabawi mula sa pagkabigla. Sige na, pwede ka nang umuwi, Riden. Ligtas ka na. Anong uri ng nilalang yun? Tsaka paano mo siya napatay? Mahabang paliwanag eh.
Pero masasabi ko, ang nilalang na yon ay ang aswang na amamarang. Ang mga kalahi niya ang totoong pakay ko sa lugar nyo. Hinahanap ko kung nasaan ang pinuno nila. Teka, bakit nga pala palagi kang pumupunta sa lugar na to? Bago ko sagutin ang tanong mo, nais ko magpasalamat sa pagkakaligtas niyo sa akin ni Senyor Claudio. Wala naman talaga kaming balak pumunta rito eh. Dahil balak ko sanang umakyat ng ligaw kay Lira. Pero nakita namin pumunta siya rito at sinundan namin siya. Kaso, bigla siyang nawala at nagulat na lang kami sa mga nilalang na umatake sa amin. Dahil sa naikwento ni Riden, lumapit si Senyor Claudio at kinausap ang binata. Sa pagkakataong yon, nakapagpalit na ito ng damit. Kung ganun, tama nga ang hinala ko. Si Lira nga ang pinuno ng mga amamarang. Mabuti na lang, hindi niya kayo nadala sa gitna ng kagubatan. Hindi nga po namin alam eh, kung paano kami nakarating sa lugar na to eh. Para kasing bigla kaming nawala sa sarili namin. Malinaw na ginamitan niya kayo ng hipnotismo. Kung si Lira ang amamarang, hindi siya totoong maganda. Dahil ang totoo niyang itsura ay ang pangit na nilalang na nakita niyo kanina. Ginagamit niya ang ganda niya para makapambiktima. Ngayong alam na natin na si Lira nga ang matagal na nating hinahanap. Humanda ka, Tinoy, sa mas matinding pakikipaglaban sa mga aswang na amamarang. Huwag mo na sanang uulitin yung kanina. Mabuti na lang bumalik agad ako. Kundi, baka napahamak na kayong dalawa. Pero, paano po yung mga kasama ko, Senyor Claudio? Dinala ko sila sa mansyon at ang lolo mo nag-aasikaso sa kanila. Siya nga pala, salamat sa iyo dahil inilihim mo tungkol sa totoo kong pagkatao. Naging mabuti po kayo sa amin ni Lolo Francisco. Kaya hindi ko po gagawin na ipahamak po kayo. At isa nga pala, Tinoy. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo, ha. Akala ko kasi balak mong porma noon si Liri. Kaya pati ikaw, binubuli ko. Tapos na yun, Riden. Kinalimutan ko na yun. Kaya lang naman ako palaging naroon eh. Dahil sa mga insektong namamahay sa basurahan niya. May kutob kasi ako nun na malapit lang doon ang amamarang. Ang ipinagtataka ko lang, hindi siya nararamdaman ng mutya ko. Dahil yun talaga ang isa sa kanilang kakayahan. Ang ikubli ang kanilang presensya mula sa mga kalaban. Ang palatandaan lang talaga ay ang mga insektong umaaligid sa kanya. Patas lang naman kay Nilira, Tinoy. Dahil di niya rin nararamdaman ng presensya mo na meron kang kapangyarihan. Habang nag-uusap kami, ay napansin ko ang usa na mabilis na tumakbo papalapit sa amin. Nagulat ako nang makita ko ang sugat sa kanyang likod. Malalim yon, parang saksak mula sa kuko ng aswang. Sakto ang bagsak nito sa braso ko. Napaupo ako sa lupa nang makita ang bumubulwak na dugo sa kanyang sugat. Kaibigang Usa! Sino may gawa nito sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Tinoy, alaga mo ang usa na yan? Opo, kaibigan ko po ito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na hindi maiyak nang mapagtanto kong iiwanan na ako ng kaibigan kong Usa. Hanggang sa huling hininga nito ay ibinalita nitong nasa panganib ang puno ng kalumpang dahil natuntun daw ito ng pinuno ng mga amamarang. Dahil dito, napatayo ako ng mabilis at agad kong ipinaalam kay Senyor Claudio ang sinabi ng Usa sa akin. Iniwan ko na muna ang katawan ng Usa sa luma kong bahay at mabilis kaming bumalik sa mansyon kasama si Riden. Napasigaw ang binata nang madatnan ang matanda na nakaluhod sa lupa, sugatan at patuloy na nakikipaglaban sa mga amamarang, tiktik at mga manananggal. Lolo! Hayop ka, Lira! Sinaktan mo ang lolo ko! Riden! Bumalik ka rito! Hindi ko na napigilan si Riden at sumugod dito sa mga aswang na umaatake sa lolo niya. Dito na nga ako nagpakawala ng mga bato sa ere at naramdaman ko ang pagliwanag ng aking mutya mula sa bulsa ko. Habang si Senyor Claudio naman
ay nagpalit na rin ng anyo bilang aswang at walang awa niyang inatake ang mga kalaban. Tumawa naman ang pinakapinuno ng mga aswang at inatake nito ang puno ng kalumpang. Akala niyo ba ay hindi ko kayo matutunton para mapabagsak ang puwersa ng kalaban? Unahin na muna ang mga galabay! Tumigil ka! Sa wakas, nagkaharap din tayo. Ako ang batang nakaligtas nun nung pinatay mo ang buong pamilya ko. Kaya palang gaspang ng ugali mo. Dahil talaga palang halimaw ka. Tayong dalawa ngayon ang magtutuos. Tumakbo kong papalapit sa kanya at agad akong nagpakawala ng mga batong may bulong ng orasyon. Dahil sa mga nangyari sa ibang alagad niya at nakita niya ang epekto ng aking mutya sa katawan ng mga ito, bumakas ang takot sa kanyang anyo. Nilayuan niya ang puno ng kalumpang at pinagana niya ang kanyang mga buhok para atakihin ako. Iniwasan ko ang bawat buhok na tatama sa aking katawan at gumanti ako sa kanya ng bato. Senyor Claudio Triden! Magtaklob kayo ng ilong nyo! Nagpapasingaw siya ng lason mula sa buhok niya! Madali kayo! Huwag kang mag-alala, Tinoy. Nakahanap na kami ng lunas sa amoy ng buhok niya. Katas ng bunga ng kalumpang ang kukontra sa lason. Kaya sige lang, patayin mo siya. Huwag mo kaming alalahanin. Tuluyan na nga kaming nakipagsabayan sa mga aswang at nagpambuno gamit ang aming lakas at kakayahan. Hindi naman sa lahat ng oras ay malakas ako. Tinatamaan din ako ng atake ng amamarang gamit ang kanyang buhok. Ngunit talagang iniiwasan ko na ang kagat niya dahil ayoko nang maranasan ang paghihirap ko noon. Ano? Lalaban pa ba kayo? Mahina na kayo at sugatan! Marami pang mga alagad ko! Sige mga mahal kong alagad! Sirain ninyo ang puno ng kalumpang at patayin ang mga kalaban! Sige lang! Ibuka mo pa ang bibig mo, hayop ka! At ito mismo mutya ng buhay na bato ang tatapos sa'yo! Saktong pag-angil ng amamarang na si Lira, bumuka ang bibig nito. Dito ko siya pinatamaan ng bato gamit ang mutya ko. Nang malunok nito ang bato, bumagsak ito sa lupa habang dakot ang sarili niyang leeg. Ang ibang aswang naman ay pinagbababato ko rin ng aking mga batong may bulong na orasyon. At sa isang iglap, nasunog ang kanilang katawan. Maliban na lamang kay Lira, maya-maya pa ay nilapitan namin ito at pinagmasdan ang nangyayari sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Ipinalunok ko lang naman sa'yo ang mutya ng buhay na bato. Uunti-unti ng mutya ko ang buhay mo at ang mismong buhok mo ang papatay sa'yo. Hindi magtatagal. Ang mga alaga mong insekto ay kakainin naman ang balat at laman mo. Hindi! Hindi mo ako mapapatay! Mamamatay ka sa paraang ginagamit mo kapag pumapatay ka ng tao. 10 taon mo akong pinahirapan sa epekto ng kagat mo. At ngayon, bawat parte ng laman mo ay uubusin ang buhok mo. Kung ano ang ginawa mo sa mga biktima mo, ay ito rin ang mararanasan mo. Lintik ka, Lira! Pati ako muntik na mahulog sa bitag mo! Sa wakas, nagkaroon na ng hustisya ang pagkamatay ng asawa at anak ko. Sa harapan naming apat, sumuka ng itim na dugo ang aswang na amamarang hanggang sa natuyo ang katawan nito dahil sa buhok niya. Hindi nagtagal, ang mga alaga niyang insekto ay pinagtulungan nilang ubusin ang natitirang katawan ng amamarang. Sa isang iglap, nasunog ang buong katawan nito at natira ang mutya ng buhay na bato sa lupa. Dinampot ko ito at naluwa, habang si Senyor Claudio naman ay bumalik na rin sa pagiging tao. Sa wakas, naipaghiganti ko na rin ang nangyari sa pamilya ko. Ikinalulungkot ko rin
ang nangyari sa alaga mong usa. Ngunit hanggang sa uli, naging tapat siya sa'yo. Dinaig pa ako ng usang yun dahil naging tapat siya sa amo niya, samantalang ako ay hindi. Teka, Tatang. Anong ibig niyo sabihin? Senyor Claudio, patawarin mo ko kung inilihim ko sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Ginawa ko lang ito para mapanatiling ligtas ang iyong anak. Teka, Tatang Francisco. Sinasabi niyo hubang buhay pa ang anak ko? Oo. At narito siya. Alam niya na hindi ko siya totoong apo. Alam na ni Reden na ikaw ang totoo niyang ama. Ipinagtapat ko ito sa kanya nung gabing nahuli ka niya bilang aswang na hamong. Tatang, paano niyo po nagawa sa akin to? Nakita niyo kung gaano ako nagdusa nang malamang namatay ang anak ko. Alam ko. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo, senyor. Subalit, wala akong pinagsisisihan doon. Dahil kung hindi ko ito ginawa, baka napahamak na rin ang anak mo. Tama po si Tatang Francisco, Senyor Claudio. Tinanggap po kay Deriden. Kaya wag niyo na pong isipin ang nakaraan. Reden anak, bakit hindi mo sinabing alam mong ako ang iyong ama? Dahil humahanap lang po ako ng tamang pagkakataon. Pero masaya po ako dahil nalaman kong mabuti kayong nilalang kahit aswang kayo. Teka, sandali lang po. Kung mag-ama si Reden at Senyor Claudio, ibig sabihin, hamong din si Reden? Hindi, Tinoy. Dahil hindi niya namana ang pagiging aswang na Senyor Claudio. Mas malakas ang dugo ng tao na namana niya sa kanyang ina. Tila nakahinga ng maluwag ang mag-ama nang malamang hindi nagmana si Reden sa pagiging aswang ni Senyor Claudio. Pagkatapos nga nilang mag-usap at magpaliwanag sa uli, ay nagkapatawaran ang dalawang mag-amo. Simula rin noon, ay magkakasama na kaming apat sa mansyon ni Senyor Claudio at nagturingan na para bang isang pamilya. Habang si Reden, na kuya ko na ngayon, ay malaki na rin ang ipinagbago. Naging mabait na ito at palaging tumutulong sa mga tao na naghihirap. Ako naman ay inaalagaan pa rin ang mutya ng buhay na bato at ipinagpatuloy ang pagiging albularyo ko. Dito ko lang po napatunayan na hindi lahat ng aswang ay masama. Kagaya natin ay may iba na nais ng mabuhay ng tahimik. Kung iniisip nyo na kung ang kinakain ng hamong ay aswang pa rin, ang masasabi ko po ay hindi na. Nag-aalaga na lamang ng baboy ang hamong na si Senyor Claudio para matugunan ang gutom niya. Kaya lang, hindi siya kasing lakas nung panahon na kumakain pa siya ng aswang. Kuya Reden, may basura no? Tinoy, umayos ka. Isusumbong talaga kita kina tatay at lolo kapag nagkalkal ka na naman dyan. Ito naman, wala akong balak na magalungkat ng basura. Ang taba-taba ko na nga dahil sagana ako sa pagkain eh. Tingnan mo, laki-laki ng tiyan ko. Eh bakit tinuturo mo sa akin ng drum na lalagyan ng basurahan? Talaga bang wala kang naaalala, kuya? Naalalang ano ba? Di ba? Yan yung unang salbabida mo nung lumangoy ka ng walang tubig. Nalimutan mo na yun? Sira ulo ka talagang buwisit ka. Pinaalala mo pa ang kalokohan natin dalawa. Halika nga rito. Hoy, saan ka pupunta? Lumapit ka rito nang makaltukan kita. Halos hindi na lumapat ang mga paa ko sa sahig nang pumasok ako sa loob ng mansyon at doon ay para po kaming mga bata na naghahabulan. Ang dalawang matanda naman ay abala sa pagluluto ng aming tanghalian. Masasabi ko po na masaya ang pangalawang pamilya na kinabibilangan ko ngayon.
At ito ang bunga ng buhay na mas pinili kong maging mabuting nilalang. Dahil ang Diyos palaging may nakaplano para sa atin sa bandang huli. Basta tayo ay nagpapakabuti at naniniwala sa Kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Blair. Lubos na nagpapasalamat, Tinoy. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel. Hanggang sa muli po, mga idol.